ang pinakamalaking tumor sa paaralan, sa wakas ay naibalik sa mga estudyante ang kanilang mapayapang araw. Gayunpaman, ang gurong may bakal na kamao na bumuhat sa buong paaralan noon ay bigla na lamang naglaho na parang suminaw ng walang bakas at tila hindi kailanman umiral. Nang si Robert ay may dalang ilang merienda at mag-isang umakyat sa sementeryo sa bundok, malungkot at maingat niyang pinunasan ang bawat alikabok sa lapida. Nandoon ang larawan ng isang mabait at batang babaeng guro na may kaparehong apelyidong Choi. Ang pakikialam ng Education Protection Agency sa maiinit na issue sa paaralan gamit ang paraang apoy laban sa apoy ay nakatanggap ng iba't ibang opinyon. May grupong sumusuporta at pumupuri sa taong naghahatid ng hustisya, ngunit may iba ring kumokondena sa ganoong kilos dahil nakikita nila ito bilang pang-aapi sa estudyante at pang-aabuso sa kapangyarihan. Dahil dito, nagpoprotesta sila upang buwagin ang organisasyon. Gumamit sila ng mga slogan at banner at halos kalahating araw na silang sumisigaw. Siyempre, alam ni Robert na ang nangyayari ay hindi na maitatago o mapipigilang kumalat. Direkta siyang lumakad papunta sa press ng walang pag-aalinlangan. Isang reporter ang nagtanong kung kapag nagsimulang gumamit ang ahensya ng karahasan at mabibigat na parusa laban sa mga pasaway na estudyante, hindi ba ito isang seryosong paglabag sa karapatang pantao at karapatan ng mga bata? Sa halip na umiwas o pakalmahin ang publiko, malinaw na inilahad ni Robert ang mga negatibong isyong lumilitaw sa mga paaralan at binigyang diin niya, wala kami sa panig ng mga guro at wala rin kami sa panig ng mga estudyante. Nasa panig kami ng mga biktima.